pinag-uusapan natin ang affordability, imbes na naipababa pa natin, lalo papataas po eh. Ngayon, to make matters worse, ito, yung green energy auction natin, prices have not been reflected yet in the billing cycle, pero consumers will soon be charged. So dalawa pong renewable energy subsidies na po ang ano rito, yung FIT and the GEA. So ano pong gagawin ng DOE rito? To manage the overlap in renewable energy incentives para maiwasan natin ang overlap or double charging sa mga consumers natin. So again the question, is DOE focus limited to supply of generation without assessing the impact to the end users? Mr. Chair, ang GEA kasi, it will be subsidized and it will be reflected eventually nga sa bill natin at it will increase, no? But as on an overall, because of GEA also, we are also, in our energy mix will be included cheaper renewable energy. So may balancing din na rin yan. Kung bumibili ka ng ang generation mo, may epekto din dyan, nabababa din siya, pero umaakyat din yung subsidy mo. But I think overall, it will be more of a reduction rather than increase, Mr. Chair. Sana mapil natin, Madam Secretary, ano? Lalong-lalo na po yung mga consumers po natin na talagang mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman Sherwin. Sabi nila, pinakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tad na po kami ng ng text messages eh. You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Ha? Alisin na muna natin yung system laws na yan. Hindi naman magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Palagay mo, palagay lang natin, pag inalis natin yung system laws, there's a general loss of, let's say, 1.5 billion per year across the board. Andyan na yun sa generation, andyan na yun sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba naman 1.5 na? Ang laki bagay ba naman sa... Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board doon sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yun po yung principle. Pasensya na po kayo at ako'y talagang makulit sa ganito. Mr. Chair, because we're talking here of not just Meralco but also the electric cooperatives. Oo naman. Doon sa singil nila, wala nga din silang return na binibigay sa kanila. Kaya kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan, ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon. Baka mas mahirapan, ha? Pero hindi pa natin alam na mahihirapan talaga. Baka lang, ano? Yung energy plan po natin, Madam Secretary, 2023 to 2050, yung renewable energy is targeted to supply 35% ng ating power generation mix by 2030. Palagi po nating nasasabi ito. And to increase to 50% by 2040 and become the dominant source of electricity by 2050. Napakaganda pong projection, Yusek, di ba? Pero narinig ko po si Undersecretary Kapongkol. Kala mo siguro hindi kita
Kala mo nilalampasan kita? Hindi. Pero ang sabi mo kasi, we are now at 24% RE share in the energy mix, sabi mo. Eh sabi naman kanina ni Yusek Guevara, 31%. Di ba parang magkaiba ngayon? Ikaw 24%, ikaw naman 31%. Ano man totoo rito? Yung pong megawatts ay 32. Yung ay 30%. Yung pong megawatt hours, yung po yung 22. Hindi po. Apa. Share po eh. 20 sa energy mix po ang pinag-uusapan natin. Sabi po ni Yusek Kapongkol, nasa 24% na po yung renewable energy sa energy mix. Kanina naman tinatanong ko kayo sa energy mix, ilang percent na ba yung renew? Sabi nyo naman 31. So sa percent po kayo nagkakaiba. So alin po, 24 o 31? Pareho pong tama. Yung pong 31 kasi in megawatts, yung installed, yung capacity po in megawatts. Nako. Yung pong 24 in megawatt hours. Ewan ko Energy ba? po yon. Baka si Administrator Almeda lang makakaintindi sa inyo dyan. Nagkaroon po ng SIP ngayon sa US, yung pagtulong nila sa kanilang mga kaalyadong bansa, di ba? Ayaw na ni Donald Trump. Wala na sa akin yan, kanya. Basta ako sa giyera na lang ako magko-concentrate, di ba? So ano epekto sa atin ngayon, ma'am? Sabi mo, sabi ni... Sino ba nagsabi? Nakita ko rito eh. Ikaw pala nagsabi. Chairperson sa Tornino 1, wala kang epekto sa akin yan. Sige nga, paano natin... Hindi, sinabi mo. It was supported by ERC Chairperson Francis Wan. Kasi dito ang state, the DOE said the SIP in U.S. renewable energy policy under President Donald Trump will have minimal effect to the Philippines. Oh, you supported it. Actually, Mr. Chair, I don't recall that statement made, but yes, we support the Department of Energy's stated position regarding the impact of the shift in the policy in the United States. Meron ng formal assessment, Madam Secretary, that this will not affect our program, energy program. Yes, Mr. Chair, currently wala namang investor na US sa Philippines, or very minimal lang sa renewable energy. Mostly Asia and Europe ang investor natin, Mr. Chair. Last June 13, 2025, yung ERC nagkaroon po ng public consultation. Ito yung sinabi mo kanina in your opening salvo. It's about the Nasecor ba yun? Nasecor. Nasicor po yung aming Nasecor ba yun? Versus ERC, di ba? This is in regard to the decision of the Supreme Court that you have to find a new valuation methodology in regard to the regulatory asset base. Ang laking bagay po kasi nito, sapagkat karaniwan dito nagmumula po yung kung saan nyo kinakalculate yung rate po ng electricity, di ba? Ako po ay nagpunta ron. Ako lang po mag-isa. Kaya lang, di ko kayo nakita ron kasi iba yung set ng panel, ano po. Hindi pa kayo ang nagsuggest po ako ng mga ilang bagay doon para makatulong naman. Halimbawa, ang sabi po namin doon, under the new rules, public utility services should be mandated to submit evidence that the assets included under the regulatory asset base are not only in working condition but
must also necessary to and are regular that they are regularly and necessary use in their operations as distribution utilities. You know? Kasi po yung old, idle, and unnecessary assets such as recreational facilities and museums should not be included in the RAB. Tama naman po yun. Tama po yan, Mr. Chair. Tapos, ang sabi namin, instead of a single valuation method for all assets, ERC should utilize different valuation methods for different assets. Hindi naman po uniform ang mga assets. And then we also suggested that ERC should publish a standard list of assets category and assign a default valuation method for each category. At saka iba po, marami pa po yun, na mahaba lang ito at hindi ko na sasabihin. Meron kaming kinonsider kasi ron. ERC may consider a reasonable and transparent risk premium, example 2 to 3%, to account for sector-specific risks and to encourage ongoing investment in infrastructure. The rate of return should also be reviewed and updated periodically to ensure it remains aligned with the current economic and financial climate. ERC should likewise publish a standard ROR formula or guideline to promote consistency and practicability. I believe I submitted these position statements on June 18, 2025. So, July, August, September, October. 4 months later, wala naman po akong na-receive na anything from you. Kahit na po hindi nyo ako pinasalamatan, okay lang po sa akin yun. Ang gusto ko lang malaman kung ito pong mga suggestions namin makakatulong po sa inyo at sa ating mga mamamayan. Mr. Chair, dito ko lang po kasi gusto na gawin yon yung pagpapasalamat kay Senator Marcoleta Ikaw naman. doon sa kanilang participation. Niloloko mo na ako niyan. Hindi po, ipapaliwanag ko po kung ano yung inaprubahan naming trending method na kanina naman ay sinabi ko. Personal po namin gusto kayong pasalamatan dahil doon sa inyo pong mga inputs, yun po ang aming naging gabay doon sa pagdidesisyon namin to adopt the trending method for determining the valuation of Meralco's RAB. Ano pa po itong trending method? Dito po ay, gaya po ng nasabi ng ating budihing senador, yung pong assets ay titingnan natin depende sa kanyang klase. So may iba't ibang gagamiting factor upang i-value yung particular asset na yan. So consistent po doon sa nasabi ni Senator Marcoleta. So ito na po ang gagamitin natin for Meralco to comply with its directive in the NASICOR versus Meralco case that we adopt a different valuation methodology kaya po't niremand sa amin. At ito na nga po, ito ay na-adapt lang kamakailan lang at pa-issue pa lang yung aming resolution at kasama doon yung aming magiging liham ng pasasalamat po kay Senator Marcoleta doon sa kanyang partisipasyon po sa aming public consultation on this matter. Pwedeng maging congressman ito, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair.